Kapag mamulaklak daw ng yellow ang ating mga moneymaker plant ay naghahatid ito ng swerte. Ito ang tinatawag na Mickey Mouse plant o oak na plant. Sa lucky name niya, tinatawag ito na moneymaker. Sa isang puno nito ay nagbibigay ito ng dalawang kulay na bulaklak, red at saka yellow. Ang red ay symbolize ng good relationship at ang yellow naman ay abundant. Kaya naman pag mamulaklak ng yellow ang mga moneymaker ninyo, mag-wish lang kayo. Hindi man ito ang pinakamagandang halaman pero ito naman ang pinakamaswerte sa lahat. Ito ang tinatawag na money tree. Yan mga ka-jungle, binibilang ko ang aking money tree dahil nga tinitignan ko kung meron 7 leaves. Kung magbigay nga ng 7 dahon ang inyong mga money tree ay talaga namang magbibigay din ito ng swerte o buenas. Lalo na kung meron kayong mga negosyo mga ka-jungle ay lalago talaga kung meron kayong mga money tree sa inyo. Ito ang Mickey Mouse plant. Alam nyo ba na sa gitna ng bulaklak nito ay may makikita kayong buto na nilalabas niya na pwede nyong itanim. Tara, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ito. Kunin nyo lamang po ang itim na seeds sa gitna ng bulaklak ng Mickey Mouse plant at siguraduhin na tuyo na ang buto nito. At pwede nyong itanim sa maliit na pot at makalipas ng ilang araw o ilang weeks ay meron na kayong panibagong Mickey Mouse plant. Sa iba naman, tinatawag ito na money maker dahil napakaswerte din ng halaman na ito. Ito ang rare breed ng snake plant. Nakakita na ba kayo ng puti na kulay ng snake plant? Ito ang tinatawag na Sansevieria metallica siam silver o commonly named na snake plant o good luck plant. Ang dahon nito ay puti at napakaganda. Malusog ito ipasok sa loob ng bahay dahil nagbibigay ito ng oxygen sa gabi. Isa itong rare breed ng mga Sansevieria dahil kakaiba ang kulay nito. Napakaswerte ng halaman na ito lalo na sa spiritual and physical purity. Pinapalakas nito ang inyong enerhiya sa paligid kaya naman kung makakita kayo nitong halaman na ito, pwede kayong magtanim nito dahil madali lamang po ito alagaan. Ayan, tignan nyo naman mga ka-jungle, namulaklak ang ating Sansevieria o snake plant dito. Alam nyo ba kapag namumulaklak ang aking mga snake plant mga ka-jungle ay naghahatid ito ng kaswertihan sa ating tahanan o sa ating mga buhay. Kapag ikaw daw ay magtanim nito at mamulaklak sa inyo, nako, swerte ang dadating at magkakameron kayo ng pera. Kaya naman naghihintay lang ako mga ka-jungle, baka naman. Kung hindi pa po kayo nakakita ng bulaklak ng snake plant, ito po ang kanyang bulaklak mga ka-jungle. Ayan, kulay puti po ang bulaklak niya. Tapos dinadapuan po siya ng mga langgam, mga butterfly at iba't ibang mga insekto. Kaya naman kung kayo ay may snake plant, nako kapag mapabulaklak na niyo ito, maging buenas, may papasok na swerte sa atin. Alam nyo ba na ang bulaklak ng halamang ito ay pwedeng gawing shampoo? Hindi lamang yung isang malaking variety ng ganito ang ginagawang shampoo, kundi ito din. Tinatawag ito na red ginger dito sa amin o pusoy-pusoy dahil sa malaibang hugis ng bulaklak nito. Naglalabas ito ng malakakaibang katas na malapot na pwedeng pang shampoo o pang conditioner ng ating mga buhok. Kung makakita nga kayo ng ganito ay pwede nyong pigain ang kanyang bulaklak at ilagay sa inyong mga buhok dahil pampalambot ito. Ito ang tinaguriang artistic plant. Ito ang Monstera deliciosa. Sobrang ganda, diba? Alam niyo ba na 4 years na ito sa akin? Para sa akin, wala akong naging problema sa pag-aalaga dito. Maliban lang sa mga kumakain ng dahon katulad ng mga caterpillar. Ang dahon ng Monstera deliciosa ay lumalaki at nagkakameron ng mga butas-butas na tinatawag na fenestration. Ito ang kanilang habitat o proteksyon para hindi sila masira sa malakas na hangin. Kaya naman butas-butas ang dahon para labas-pasok lamang po ang hangin. Dahil nga ganito ang halaman ay umaakyat ito sa mga puno, kaya naman tinatawag din ito na trailing plant. Ang kinaganda dito sa halaman na ito ay ang bunga daw nito ay nakakain, kaya naman excited na ako kapag magbunga ito. Since tag-araw na ngayon mga ka-jungle ay magtatanim tayo ng mga flowering plant. Ito ang tinatawag na hydrangea na tanim. So napakaganda ito mga ka-jungle. So kukuha lang tayo ng tangkay nito at kumuha din tayo ng aloe vera. Itusok yan sa aloe vera muna bago itanim para set siya sa rooting hormone para mabilis siya magpaugat. At saka yung aloe vera mga ka-jungle ay nakakatulong yan para maiwasan ang magkasakit ang isang halaman. So ayan na nga mga ka-jungle, itatalim lang natin sa garden soil at ayan na nga. So i-update ko kayo mga ka-jungle kung mag-ugat ito at maging successful itong ating natanim ng mga hydrangea na flowering plant. Magdilig tayo ng MSG sa ating orchids dahil namumulaklak talaga ito. Hello mga ka-jungle, for today's video ay i-share ko sa inyo kung ano ang ginagamit kong mga fertilizer sa ating halaman. Simpleng-simple lang, makikita lang sa kusina, ito ang ating MSG or Bitsin. Yes mga ka-jungle, very effective talaga ito at 5 years ko na ito ginagamit, pampataba at pambabulaklak ng ating mga halaman. Kumuha lamang po ng lalagyan, pwede po half gallon at 14 grams na MSG. Lagyan ito ng tubig mas mainam kung galing sa balon o sa ulan.
yan. Unawin ng ilang minuto at idilig sa gusto mong halaman na mapabulaklak. Katulad nga itong orchids na ito ay ayan na nga, namumulaklak na siya. Paano nga ba itanim itong napaka-famous na halaman? Ito ang tinatawag na Gloriosum philodendron. O diba, napaka-social ang halaman na ito. So for today's video mga ka-jungle ay tuturuan ko kayo kung paano mag-propagate o magtanim ng Gloriosum plant. Itong halaman na ito ay indoor plant mga ka-jungle. Kumbaga, pwede siya ipasok sa loob ng bahay o i-display. Also mga ka-jungle, sinasabi nila ito daw ay rare plant. Kumbaga minsan lang nakikita ang mga halaman na ito, kaya man napakaganda. Kung pagmamasdan mo ang mga dahon nito ay parang simple lang na halaman pero alam nyo ba napaka-famous nito, lalo na nung pandemic time. At alam nyo ba, mahal itong halaman na ito kapag babenta mo. But anyways mga ka-jungle, ayan, tuturuan ko kayo kung paano itanim. Mag-cut lamang po kayo sa bandang bahagi na may ugat. So after nyo i-cut mga ka-jungle, lagyan nyo ng aloe vera at pumili kayo ng magandang soil. Black soil yung ginamit ko dito, sa garden lang ako kumuha. Tapos tinanim ko na siya mga ka-jungle. Actually, naging dalawa pa mga ka-jungle yung natanim ko dito. At after that, nilagay ko sa lilim, diniligan ko, at makalipas ng ilang araw, mag-a-adjust yan at mabubuhay na. Hello everyone! Para iwas malas, kapag may mga halaman kayo at nakakita kayo ng mga lanta na dahon at patay na dahon, dry leaves, kinakailangan na tanggalin na yan. Lalo na ang mga halaman na pampaswerte. Dahil isa kasi sa mga humahadlang sa swerte ang nagpapabigat ng mga negatibong enerhiya, ang mga lanta na dahon o mga dry leaves. Kaya naman dapat pinapaganda dapat sila, minamahal para magbigay sila sa atin ng kaswertehan. Paano nga ba paramihin itong butterfly plant na halaman na ito na napakaganda at edible na halaman? For this mini vlog mga ka-jungle ay tuturuan ko kayo magtanim ng ating Oxalis triangularis o tinatawag na butterfly plant. Since marami na ang mga suloy ng ating butterfly plant, kunin natin itong dahan-dahan. Dahan-dahan ko nga inangat ang halaman na ito dahil mabilis lamang po ito maputol. Napakaganda nga ng halaman na ito dahil sa isang bulb niya ay naglalabas ng maraming dahon. Sinimulan ko na nga itanim ang mga Oxalis triangularis o butterfly plant sa bagong nabili kong pot. Sakto ang size dito sa ating butterfly Oxalis triangularis na halaman. Black soil nga pala ang ginamit ko dito pero mas maganda din kung garden soil. Ang sikreto sa pagtatanim ng mga butterfly plant ay dahan-dahan mo lang itanim at i-separate sa kanyang mother plant para mas maganda at tumubo at maging healthy ang halaman na ito. Pwede mo na nga itong ilagay sa lilim at diligan ito at mga ilang araw ay dadami na yan. Ito ang mga tatlong halaman na gumagapang at maganda alagaan sa ating mga bahay. Una, ang ating baby tears. Isa itong gumagapang na halaman lalo na kung nakatanim sa lupa. Pero mas maganda kung ilalagay ito sa hanging basket para may mai-display kayo sa inyong mga tahanan. Swerte din ng halaman na ito, pwedeng pang indoor at outdoor. Pangalawa naman, ang ating philodendron. Specifically, ito ang paraiso verde. Tingnan nyo naman, napakaganda. Gumagapang pala ito sa pader at kahoy. Indirect sunlight lang dapat ang ibigay sa kanya. Swerte din ito sa negosyo. Pangatlo naman, ang ating mga money plant o pothos plant. Specifically, ito ang Manjula pothos. Ganda ito, gumagapang din itong halaman na ito. Simbolo itong money dahil mukhang barya ang hugis ng halaman na ito. Paano nga ba magtanim ng lemon lime philodendron na napakaswerteng halaman na ito? Familiar ba kayo sa halaman na ito? Ito pala ang tinatawag na lemon lime philodendron. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano itanim ito sa diretsong lupa. Kumuha lang kayo ng magandang halaman at healthy leaves ng philodendron lemon lime. Para nga palakihin ito at mapatubo, gumamit kayo ng magandang soil. Ang ginamit kong soil dito ay black soil which is galing sa garden ko. Mag-cut lamang po ng maigi sa dulo ng halaman ng philodendron at huwag kakalimutan bago itanim, lagyan ito ng aloe vera. At ayan na nga, natanim na natin na maayos. Diligan ito at ilagay sa malilim na lugar. Kaya naman kung meron kayong mga ganitong halaman, alam nyo na, magparami. Kapag nga sobrang maraming lamok sa higaan ninyo, pwede kayong magsaboy ng oregano. Kumuha lamang po kayo ng mga fresh oregano, gayatin ito ng maliliit at isaboy sa gilid ng higaan ninyo. Lalo na sa mga ayaw ng katol, pwede nyo itong gamitin. Ayaw kasi ng mga lamok ang amoy ng oregano.